Nikola Jokic, ibang klase ang kasaysayang ginawa. First time sa NBA history. Warriors, isang timeout ang bumago sa laro. Ano ang sinabi ni Kerr? Steve, aminadong mahirap ang susunod na laban. Update kay Curry, maglalaro ba? Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng matibay na basketball shoes, New Curry 11, mabibili lamang sa halagang $2,999. Click lamang ang link sa comment section or bisitahin lamang ang teffen.com for more high-quality shoes. Sa isang panalo laban sa Toronto Raptors noong Martes ng umaga, nagtapos ang star ng Denver Nuggets na si Nikola Jokic na may 35 points, 17 rebounds, 12 assists, 6 steals at 2 blocks. Ayon sa StatHead ng Basketball Reference, ang ganitong linya ay hindi pa kailanman naitala sa kasaysayan ng NBA at tanging si Jokic lamang ang nag-iisang nakagawa nito ngayon. Kahit na ibaba ang criteria sa 35 points, 15 rebounds, 10 assists at 5 steals, sasapi pa rin si Jokic kina Kareem Abdul-Jabbar, Terry Cummings at George McGinnis bilang apat na tanging manlalaro sa kasaysayan ng NBA na nagkaroon ng ganitong linya. Kahit na alisin ang mga blocks, ang linya ni Jokic na may 35 points, 17 rebounds, 12 assists at 6 steals ay hindi pa nagawa bago ang laro na ito. Patuloy na bumabasag ng mga record sa gabi-gabing laro. Hindi pa na-slowed down si Jokic mula sa kanyang makasaysayang playoff run na nagresulta sa kanyang unang kampyonato at Finals MVP Award. Ang paboritong manalo ng League MVP ngayong season na magiging pangatlo sa kanyang karera, si Jokic ay nasa pwesto na sa bilang all-time great player at patuloy itong dumagdag ng mga makasaysayan statline sa kanyang resume. Si Jokic ay nasa pwesto na bilang all-time great player at patuloy itong dumagdag ng mga makasaysayan statline sa kanyang resume. Ang laro laban sa Raptors ay tunay na isang dominante na pagpapakita para kay Jokic na tumulong sa kanyang team na makuha ang 22 points na kalamangan para kunin ang isang malaking panalo. Nanatili ang Nuggets sa pag-asa na makuha ang unang puwesto at ang panalong ito ay malaking tulong para manatili ang pace kasama ang nangungunang team sa West. Sa ibang balita naman, may mga stretches nitong Martes ng araw sa Warriors. Hinayaan ng Spurs para sa pangalawang beses sa loob ng 3 araw, tila isang kupon ang sumusuko na sa kanilang coach. Tulad sa unang 2 minuto sa second half, nang ang San Antonio ay nagsimulang magkaroon ng 8-0 run para magkaroon ng 10 points lead. Tila haharapin nila ang posibilidad sa ikatlong sunod na pagkatalo, pangalawang sunod laban sa isang Spurs squad mula sa mababang team sa Western Conference. Agad na tumawag ng timeout si Coach Steve Kerr. May mga salitang ibinahagi siya. At isa na dito ang higpitan ng kanilang depensa. Nang magpatuloy ang laro, iba na ang ipinakita ng Warriors. Isa na rito ang lumitaw na depensibong pakikilahok at determinasyon. Tinawag nila ang intensidad na kinakailangan, hindi lamang para makuha ang 112-102 na panalo, kundi pati na rin para bigyan ang kanilang sarili ng pagkakataon na buhayin ang kanilang layunin sa isang tiyak na playoff berth sa NBA. Mahigpit nila kaming binugbog sa third quarter, sabi ni Chris Paul sa mga reporter sa Frostbank Center. Hindi namin talaga makuha ang mga stop. Medyo nagkakamali kami sa bola at pagkatapos tinawag namin ang isang timeout at simpleng naayos lang namin ang aming sarili. Pagkatapos ay nagumpisa kami sa pagdepensa at lumabas sa transition at sinubukan lang namin na maging agresibo. Kapag nagdedepensa ang Warriors, karaniwan ay sumusunod ang transition. Sila ay nasa kanilang pinakamahusay kapag sila ay agresibo sa both ends sa floor. Ito ang formula sa buong season. Kapag ito ay ipinatupad, ang laro ay kumikilos palayo mula sa Spurs, na trail sa 68-58 nang tumawag ng timeout si Kerr sa loob ng 10.09 minutes ang natitira sa ikatlong quarter. Nagawa ng Golden State ang isang kahindik-hindik na 28-4 run. Nagtala ng 86-72 lead na may natitira pang 3.23 minutes sa quarter at nananatiling nasa kontrol upang i-close out ang Spurs. Ang depensa sa third quarter, pagkatapos sa mabilis na 8-0 run sa simula para sa kanila, talagang itinaas namin ang aming depensa, sabi ni Kerr. Hindi ko alam kung ano ang kanilang ginawa sa second half,
pero nalimit namin sila sa 42 points. At ang paraan kung paano nila kami tinalo ng team na ito nung nakaraang laro at sa second half. Ngayon ito ang aming ginawa para manalo sa laro. Ito ang kinakailangang gawin ng Warriors para manalo sa karamihan sa anumang laro. Ang Spurs ay may shooting na 31.8% sa ikalawang kalahati. Limitado sila sa 16.7% shooting at nagkamit ng 5 turnovers sa loob ng 7 minuto nang baligtarin ng Warriors ang laro. 2 araw matapos ang kanilang pinakapangit na pagkatalo sa season laban sa Spurs sa Chase Center. May mensaheng nagawa ang Warriors na ipinaabot hindi sa kanilang mga kalaban kundi sa kanilang mga sarili, na kahit na wala silang Stephen Curry, hindi sila handang ibigay ang pangalawang sunod na laro sa San Antonio team na na-eliminate na mula sa playoffs noong nakaraang linggo, mahigit 1 buwan bago matapos ang regular season. Hindi namin naidala noong Sabado, inamin ni Brandon Podziemski. Tinutukoy niya ang 126-113 na pagkatalo. Magaling silang nakapaglaro. Sila ay isang team na sumusubok na gawin ang advantage at na-rotate ang bola at sinusubukan ng shooting sa mga open shot. Kung hindi ka nakatutok at hindi ka naglalaro ng may enerhiya at lakas, magagawa nilang umiskor ng 51% sa kanilang mga tres tulad noong nakaraan. Ngayon, ang pagpigil sa kanila sa 38% ay isang malaking susi para sa amin. Pero pati na rin na ipinapakita namin ang aming layunin na hindi kami nagpapatalo sa sinuman. Hindi masyadong mahalaga ang pagkatalo sa Spurs sa pangkalahatan ng plano ng Golden State dahil sila ay susunod na haharap sa 2 laro laban sa Mavericks sa Biyernes sa Dallas at laban sa Lakers sa Linggo sa Los Angeles. Ang 2 laro na iyon ay mahalaga sa mga pag-asa ng Warriors na umangat mula sa ika-10 place sa West. At speaking of Golden State, ang superstar ng Warriors na si Steph Curry ay patuloy na nagpapagaling mula sa kanyang pagkapilay sa kanang bukong-bukong. Ngunit sa paparating na laban, makakalaro kaya siya laban sa Mavericks sa Dallas? Sa pakikipag-usap sa mga reporter matapos ang strong win sa 112-102 kontra San Antonio Spurs sa Frostbank Center, binigyang pansin ni Steve Kerr ang mga tanong sa kalagayan ni Curry. Naghatid ng balita na malamang na magpapatuloy ang Golden State na wala ang kanilang leader sa gitna sa 3 laro sa road. Oo, kailangan namin siya at malamang na mag-uusap kami bukas, ngunit hindi ko inaasahang maglalaro siya sa Dallas, sabi ni Kerr sa mga reporter tungkol kay Curry. At bagaman hindi nagpakita sa anumang pinsalang istruktura ang MRI ni Curry sa joint, patuloy pa rin ang pag-aantay nila sa pagbabalik ng 35-year-old guard. Siya ay muling susuriin sa araw na ito, ayon kay Kerr. Mayroon pa tayong isa pang mahirap na laro na darating, dagdag ni Kerr. Kailangan namin ito siyempre. Kami ay nasa laban ngayon sa huling bahagi ng season. Kaya't maganda na makakuha ng panalo at magkaroon ng kumpiyansa kahit wala si Steph. Si Curry ay may average na 26.9 points sa 44.9% shooting mula sa field at 40.7% mula sa 3-point range sa buong 59 games ngayong season na ito. Kahit na nagpapatunay ang Golden State na kaya nilang manalo, particular sa daan, nang wala ang kanilang star na guard, walang sapat na dahilan kung bakit hindi dapat umasa ang Dub Nation sa maagang pagbabalik ni Curry. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.